Okay, sige po. Once again, good afternoon po sa lahat. Ito po yung huling araw no sa linggong ito na tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kasi bukas meron naman ulit, no? Meron po tayong Night of Psalms, of Hymns, and Prayers. So, ini-invite ko po yung iba na hindi pa nakasali. Diyan po sa online din, no? Sali po kayo. Join us with prayer. Uy, bakit mukha nyo nakashare? Teka lang, kamali pala. Sige po, yung may Bible po, pwede po bang pabasa po ulit? From 39 to 45 ba yan? Sige, pwede pa kibasa 39 hanggang 45. Okay. Nawala po sila, nawala. Sige, ano lang, Jamie, pakibasa, Jamie. Lucas chapter 1 verse 39 to 45. Nang mga araw na iyon ay tumindig si Maria at nagbadaling pumunta sa isang bayan ng Judea sa lupaing Maburol. Pumasok siya sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo. Sumigaw siya ng malakas at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat nang ang tinig ng iyong pagbati ay aking nadinig, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ang babaeng sumampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon." Pagpalain po no ang salita ng Panginoon na ating pong pag-aaralan. So tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po, O God, sa kagandahan ng iyong plano. Maraming salamat po, Lord, sa pag-ibig na iyo pong binigay at sa iyo pong biyaya ng kaligtasan at sa iyong salita na siyang aming pagkain upang kami ay lumago sa aming pananampalataya at pagkilala sa iyo na tunay na Diyos. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagtuturo at maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay tapat. Ang lahat po ng iyong sinasabi ay tunay ngang nangyayari. At sabi mo po sa iyong salita, kung ano po ang sinimulan mo sa aming buhay, ikaw po ang magkokompleto nun, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nag-iingat sa amin at ikaw ang nagpapanatili sa amin sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob. Maraming salamat. Patuloy po naming hinihingi ang iyong patnubay at pagbibigay ng pag-unawa sa iyong salita. Ito po ay magiging totoo sa buhay ng iyong mga binuhay. Ang mga tunay na may pandinig ay makakarinig at ang mga binigyan mo ng pagkakita ay makakakita ng tunay. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, no? So, dito po tayo magpapatuloy sa verse 41
And in-encourage ko po yung bawat isa no na makapagbigay po ng kanilang or makapag-share po ng kanilang mga napag-aralan. So once again, good afternoon po sa lahat, pati sa mga nanonood sa atin sa online, kay Tita Bing, andyan din sila Avril, and hopefully si Tita Chen na makahabol din siya ulit, and sa iba pa nating kasamahan. Sige po, verse 41. I think dito na po tayo sa napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo. May mai-share po ba kayo no patungkol po dito sa napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo? Ibig sabihin po ba nito ay siya po ay ngayon lang nagkaroon ng Espiritu Santo, or may natatanong niyo po ba yung mga ganung bagay, no? Kasi di ba napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ng mga nakaraang po ay wala siyang Espiritu Santo, no? Or ganito ganyan. So, ayan, maganda po na itanong din natin 'yon. Actually, hindi ko po alam ang sagot. Pero natanong niyo po ba 'yon sa inyong mga isipan? Anong ibig sabihin nito na puno si Elizabeth ng Espiritu Santo? Hindi po ba kayo nahiwagaan no, sa ganong sitwasyon, no? Sa timeline? Low mic test. Practice lang. Hindi. Sige po. Si Ari, ano po yung naano niyo dito sa verse 41? Ano ba sa Greek word itong sa verse 41 yung napuno? Or anyone po, baka may makapag-share po. Na yung mga, yan yung patungkol po sa banal na espiritu. Actually, nagbigay po ko ng assignment sa core team, no? Yung kaibahan ng tinatawag na outpouring, infilling, or feeling, infilling pala, indwelling, tsaka feeling of the Holy Spirit, no? So, sige po, I think this time pwede nyo naman share yung mga na-research nyo, core team, no? Patungkol po dun sa tatlong tanong. Ano ibig sabihin ng outpouring? Ano ibig sabihin ng indwelling at feeling of the Holy Spirit? Napag-aralan nyo na po ba yan? Si Jamie, hindi pa daw. Ikaw, Yana, hindi pa. Gab, hindi pa. Tiarshan, oo daw. Hindi pa. Ikaw, Ara Joyce, hindi pa din. Okay. Very good yan, very good. Very good yan, ha? Hindi kayo nag-aaral. Okay, so hindi ko muna sasabihin. Hindi, anyway, dito po sa konteksto na dito na binabasa natin sa verse 41, yung napuno si Elizabeth, ito po sa Greek word, ito po ay pletho. Ang ibig sabihin po is yung to feel, yung parang lagyan ba, no? And influence. So, ibig sabihin, dito po sa sinabi dito, si Elizabeth po is under the influence of the Holy Spirit. So, para po magkaroon po kayo ng ideya, 'di ba kapag umiinom ng alak ang isang tao, 'di ba nalalasing, tapos sasabihin natin yung kilos niya, pag ganun siya, masasabi natin under influence of alcohol 'yan. 'Di ba? So, parang ganun din po, kumbaga being influenced, no? Hindi siya controlled in a way, but ano lang talaga, influence, no? Under the influence of the Holy Spirit.
Okay? So si Elizabeth po ay, ayun, napuno ng Espiritu Santo. Okay? And so, mahalaga na nabanggit po ito kasi may mangyayari po sa verse 42 to 45. So ano bang mangyayari sa 42 to 45? Sabi dito, sumigaw siya ng malakas at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. I think ito pong verse na to yung ginamit no sa Roman Catholic din na parang prayer nila. Tama ba? Ito ba yung verse na yun na may distortion lang? Sino bang nakaka-memorize nun? Yung ano yan? O Maria, Ginoong Maria. Ano ba yan? Napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos. Yan nga. Napuno siya ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa. Tama po ba? Yun po ba yan? Sa'yo, bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak mo si Jesus. Okay. Yan, ayan yung part na yan, no? Okay. Okay, salamat po, no, Lola, sa pag-share. Ayan, ito yung ginagamit nila. So, anyway, marami na po tayong narinig at naitama na po natin yun, no? Ngayon naman is yun, yung tamang katuruan ukol po dito. So, open na po tayo for discussion. Pastor, Yes, tanong po kay Ate Leta kung bakit Ginoong Maria, di ba babae si Maria? Ay, hindi kong, yun nga gusto ko rin malaman bakit Ginoong Maria. Baka po kasi walang hindi, meron ding ginang, di ba? So, hindi po natin alam. Wag na po natin alam. Sandali. Meron pa isang dasal yung pinagpala siya dun sa Ginoong Maria. Meron pa isa Kristo, yung naging hari naman siya. Hari naman ang binanggit doon sa isang isang hari, isang Ginoo. Po, Santa Maria Hari, yun. Iba naman yung hari po ang gamit pero si Mary po ang binabanggit? Oo. Po, Santa Maria Hari, ina ng awa, yun words no. Okay. Hari naman doon, hari. Ito na isa naman, Ginoo. Okay. Ayun po, no, may mga sige. Pati po pala sa sulat nila may mga mali na. Anyway. Talaga, maling-mali talaga. Ngayon parang yung na-realize kasi hindi na po bulag, no? Kaya na-realize na po natin yun. Okay po. So, tinanong ko na yan noon kay Father nung minsan nagkaroon kami ng ganito rin Bible study nung nandun pa ako sa kabila. Tinanong ko din yung bakit ka ako, Father, ganun. Isang Ginoo, isang hari ang binamagit ka. Ay, samantalang babae siya, malinis babae. Yun daw ang wala na daw words na may patong no, kundi yung na lang talagang angkop doon sa pagsasalita, gawa nila ng na yun. Yung linya na yun. Oo. Kumbaga, wala na kasing salitang magamit. So na lang nila yun, okay, I see. Alright. Sige po, no? Balik po tayo. So, verse 42 po, ano po ang ating napag-aralan sa verse 42? Sumigaw siya ng malakas at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Ano pong mapapansin nyo kay Elizabeth dito? So again po, no, hindi po alam ni Elizabeth, wala po nagsabi sa kanya ang nangyari kay Maria, pero makikita natin dito ngayon na dahil siya po ay napuno ng Espiritu Santo, nahayag sa kanya na si Maria po ay buntis na. Okay? Nasa sinapupunan. Kaya niya nga po nasabi tong verse 42. Ito po ang indication or pagpapahiwatig na buntis na po si Maria. Again, ano lang po to, mga 1 to 2 weeks lang po yung agwat ng araw na tinakbo mula po nung pagkakausap nila ni Gabriel na anghel, no? So, amazing, no? 2 weeks, in a span of 2 weeks, buntis na po si Maria. Wala po siyang
naka-sexual na interaction. Wala, kasi nga po siya ay birhen. Siya po ay sumusunod, kaya hindi po siya, wala po talaga, no? Pero ayan, nabuntis siya. So makita natin yung miracle or yung himalang ginawa ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon, magpo-focus tayo sa naging reaction ni Mary. Kasi alam niyo po ba, itong verse 39 to verse 45, ito po yung reaction ni Mary. Okay? And in verse 46 hanggang 56, yun naman ang naging, ni Elizabeth pala yun. Ito namang 46 to 56 kay Mary naman. Okay? So, dalawang paghahayag ng dalawang babae. No? So, okay, Elizabeth, anyone, yung mga nag-aral po. Sige, sila Arshan, nag-uusap na sila. Sige, share nyo naman yan sa amin. Sige, kayo, Ara Joyce, share nyo. Verse 42. Di ba si Elizabeth? Ayan, sige po. Para siyang dininig ng Panginoon si Zacarias na hiningi talaga yung pagdadalang tao niya na pinakinggan naman ng Panginoon. Kaya na talagang sa na nabuo yung kanyang pagbubuntis niya sa pamamagitan ng panalangin. Dininig nga ng Diyos yung panalangin ni Zacarias na bigyan sila ng okay. Naalala po ni Lola yung time nanalangin si Elizabeth, di ba? Zacarias. Okay, yung kanyang pinagbubuntis sa pamamagitan ng hiningi niya, pinanalangin niya sa Panginoon na magbuntis siya. Sige po. So, konting review po tayo, no? Yung binanggit po ni Lola is yung mga nabasa natin sa nakaraang verses. At yun po talaga yung tanong natin, kung yung panalangin ba ni Zacarias is pagbubuntis ba ni Elizabeth, or yung panalangin niya is patungkol po sa kaligtasan ng Israel. So, atin pong napag-aralan na ang pinanalangin po pala ni Zacarias is yung kaligtasan po ng Israel. And tapos po, kalaki po doon, sa tugon doon. Actually, hindi to tugon na in a sense na dahil pinanalangin nila, sumagot ang Panginoon. But yun na po talaga ang kalooban ng Panginoon nung una pa man. Okay? At sa pamagitan po ng nila Elizabeth, ginawa po ng Panginoon na magbuntis si Elizabeth upang sa kanya manggaling ang yun nga yung propeta ng kataas-taasan, no? At yun po ay si John the Baptist. Okay. So dito naman makikita po natin, sumigaw siya ng malakas. So bigyan natin to ng highlight tong sumigaw ng malakas. Kailan po ba kayo sumisigaw ng malakas? Kapag tuwa, no? Tuwa. Natutuwa. Pagka natutuwa. Kala ko kapag nagagalit kayo sa mga anak kasi hindi sumasagot. Hindi naman. Okay, kapag sobrang tuwa po. Alright. So, yes, tama po kayo. Ito ay pagpapakita na sobrang tuwa po ni Elizabeth. 'Di ba? Sobrang tuwa ni Elizabeth. Okay? So, bakit kaya? Bakit po kaya siya mayroong sobrang katuwaan or kagalakan? Bakit po kaya? Ako po, yung parang na-miss lang po ako doon sa yung niya na nalaman ni Elizabeth. Paano niya nalaman na may dinadala na sa sinapupunan ni Maria. Kasi dahil sa sa puspos ng Holy Spirit na nasa kanya, di po ba yung kanina nasa 41 na puspos siya ng Banal na Espiritu. Yung kaya niya nalaman kasi ang naging tanong ko rin na paano nalaman ni Elizabeth na buntis si Maria, wala naman nagsasabi sa kanya kung bakit ba si Maria alam niya na nagbubuntis kasi sinabi sa kanya ng anghel na ni Gabriel na si Elizabeth kahit baog siya ay magdadalang tao. Pero si Maria walang may nagsabi kay Maria kay Elizabeth walang nagsabi sa kanya na magbubuntis si Maria. Pero nalaman niya yun dahil sa espiritong nasa sa kanya. Amen, no? So, yes, maganda po 'yon na
nalaman, ngayon naintindihan natin na hindi talaga alam ni Elizabeth, pero nalaman niya dahil po sa, yun nga, guided at paghahayag po ng Espiritu Santo kay Elizabeth. Kaya po, yun nga po, ngayon, ito yung naging reaction niya, no? Sumigaw siya ng malakas, tuwang-tuwa po siya. So, again, anyone po, baka may makakapagbigay po ng, bakit po tuwang-tuwa si Elizabeth? Anong kinakatuwa niya? 'Di ba? Kayo, ano po bang kinakatuwa niyo ngayon? 'Di ba? Dapat malaman natin anong dahilan ng ating ligaya. Kasi po ba, 'di ba, na siya puspos na nga siya ng Holy Spirit na ano na sa kanya ng banal na espiritu na ito na isisilang na yung natin, yung tagapagligtas natin na si Jesucristo. Doon po siya na parang tuwang-tuwa siya na parang sa wakas ito na dumating na ang ating tagapagligtas. Amen. Amen. Nakuha po ni Tita Susan. Amen. So yun po, tama po yun. Yun yung dahilan. Hindi dahil nabuntis si Maria, hindi dahil dumating si Maria, hindi niya nakita, no? Reunion sila. Hindi po. But yung kaligayahan na ramdaman ni Elizabeth is dahil dumating na yung tagapagligtas. And yun din po dapat ang maging kaligayahan ng bawat isa sa atin na mananampalataya. Yun po dapat ang kaligayahan ng bawat isa sa atin. Kaya po kayo, tinanong ko kanina, kayo, ano bang kaligayahan nyo? Sino ba ang kaligayahan nyo? Diba, saan ka ba natutuwa? Ano ba yung or sino bang nagbibigay ng ligaya sa puso mo ngayon? Tao ba yan? Di ba? Or material na bagay ba yan? Or marami kang pera? Or yung mga ganong bagay ba? No? So, dapat maintindihan natin bawat isa sa atin na iisa lang ang nagbibigay ng kaligayahan dapat sa mga mananampalataya. And that is Jesus Christ. Kasi siya ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Siya ang nagbigay ng mana na kailanman ay hindi masisira, mananakaw. Di ba? So, again, ako ang tumatatak po talaga sa puso at isipan ko ngayon, yung pagbabago ng buhay natin. And, hindi magbabago ang buhay natin kung wala pong pagbabago ng isipan. Romans 12, sabi po talaga ni Pablo sa mga taga-Roma, always remember to change our mindset. Di ba? Kaya nga, lagi ko talagang tinitest yung bawat isa. Kung mapapansin nyo po, recently, lagi po ako nagsisend na ganito, ganyan sa inyo. Hindi ko man po kayo makausap directly, pero I hope and pray na gagamitin nyo ng Panginoon na somehow ma-remind kayo bawat isa sa inyo to renew your mind. Yung buhay niya po dito, di ba? Sabi ko kahapon ba yon? Paano kung huling araw mo na ngayon? Paano kung dumating na ang Panginoon ngayon? Ano yung mga iniisip mo? Nakita ko sa status ni Joyce nung nakaraan, French fries. Sabi ko, French fries iniisip nito. Di ba? Yung mga ganun ba? Okay, hindi naman sa no? Pero, base na kasi nakikita ko, sino bang papansinin ko, di ba? Sino bang papansinin ko? Siyempre yung mga kapatid ko. Di ba? Sino bang inoobserbahan ko? Siyempre yung mga kapatid ko. Bakit obserbahan ko yung ibang tao? Well, walang masama po doon. Wala pong masama doon. Pero, alam mo yun, yung parang, siguro, hindi, eto lang ha, in general, Ara Joyce, in general po to ha. Yung parang, di ba, ikaw, out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Pero ngayon po kasi, out of the abundance of the heart, the status will update. Di ba? Kung ano yung na iniisip mo, yung parang ano ka, di ba sa social media na siya usually lumalabas Di ba? Kaya ngayon, makikilala mo na yung tao sa social media pa lang niya. Ano ba yung mga post niya? Ano ba yung mga niya? Di ba? So, kaya yun, napansin ko lang si Ara Joy. Sabi ko, bakit naman French fries? Sana nag-status na lang siya for God so loved the world. Di ba yung mga ganun bagay ba, no? I mean, bawat isa sa atin. No? Kaya tinatanong ko kayo, ano yung napupuno ng isipan nyo ngayon? Di ba? Ano yung nagda-drive sa inyo? Kasi again, what fills our minds reflects in our lives. Di ba? Di ba po? Di ba, tingnan mo, tulad ko kanina, ako super excited ako na dumating yung order ko sa Shopee kasi super excited ako na matry po yung wireless microphone. So kanina, nakatayo talaga ako sa labas, hinihintay ko.
So nakita niyo yung action ko doon, ano po, na-influensya sa kung ano yung iniisip ko. Di ba? Kasi gusto ko talagang gusto ko na matry na. O ito na po yun, dumating na, hindi ko pa lang matry kasi lobat. Yung mga ganang bagay. Di ba? Naintindihan niyo po yun? Tulad ngayon, ito lang, wala si Tito Bong, pero anay ko na lang, no? Nagpagawa si Tito Bong ng bahay ng mga aso. Ibig sabihin, makikita niyo doon na sa pag-iisip niya, he cares for the dogs. Di ba? Kasi nagpagawa nga siya. You see, magre-reflect doon sa ginagawa natin kung ano man yung iniisip natin. Di ba? Sino pa bang iba natin may kita? No? Yung mga ganong bagay. Yan, si Yana, may kita nyo, aral yan ng aral. Bakit? Kasi in her mind, may test siya. Kailangan niya yun. You see? Di ba po, mga kapatid? Kaya nga, naintindihan ko talaga at naunawaan ko yung sinabi ni Pablo. Transform your lives by the renewing of your mind. Renewing of your mind. No? Mga kapatid, there's only one source of joy, true joy and peace and happiness. And that is only Christ. And I hope and pray na siya ang nagpapabigay ng kaligayahan sa mga puso nyo. Siya yung nagbibigay ng kasabikan sa bawat araw na meron kayo. Hindi yung trabaho na magbibigay ng pera, hindi yung crush mo or yung boyfriend kung meron ka mang mga hindi yung dream mo na makapunta ka sa Japan or makapag-abroad ka, hindi yun. But every day na nabubuhay ka, you're excited to be with the Lord. Diba? Coram Deo, we live in the presence of God, diba? Under the authority of God, for the glory of God. Yun dapat ang nag-feel ng mga isipan natin araw-araw. And to tell you, it will reflect in your lives. Diba? It will reflect in your lives. So, sino kapatid? No? Kumbaga, sino or ano yung sikat sa kape ngayon? Ay dati, yung bumabangon. Para kanino ka bumabangon? Di ba? Yung ganung bagay. So I hope and pray na na-change po talaga ang pag-iisip ng bawat isa na nandito. All I can do, ako po bilang isang kapatid po ninyo, ang tangi ko lang talaga magagawa is to remind you by pagsisend po sa inyo ng mga verses, pagsisend ng reminder. Ito sa Bible study, ngayon, dito lang po talaga din ako nakakapag-speak out sa inyo, no? So, ayun, isa-isahin ko lang, no? Yun ba, no? Rodriguez family, Andit family, Mendez family, I hope mabago na po yung pag-iisip natin. Pati yung pag-aalaga natin sa mga anak natin, pakikisalamuha natin sa mga kapatid natin, sa mga magulang natin, it must be changed. It must be under the authority of the scriptures, yung salita ng Panginoon. So going back, sumigaw na malakas si Elizabeth. Why? Finally, nandito na ang tagapagligtas. Grabe, no? Kung imagine niyo, grabe siguro naramdaman ni Elizabeth, no? Diba? Ako, tulad kanina, dumating na yung Shopee ko, sobrang saya ko ba, no? Pero yun, diba, dumating yung tagapagligtas. No? Diba? No words can express kung gaano kaligaya, katuwa, na nakita mo ang pagdating ng Diyos, ng tagapagligtas. And every one of us, lahat dapat tayo naghihintay sa araw na yun, sa muling pagdating ng ating Panginoon. Diba? So sabi niya, pinagpala ka sa mga babae. Again, hindi na po natin ito masyadong bibigyan kasi nabigyan na natin siya ng mga nakaraan. Again, pinagpala si Maria, hindi ibig sabihin na siya na ngayon ang pinanggagalingan ng pagpapala, gaya ng mga turo ng Roman Catholic, hindi po yun. But pinapakita lang dito na every one of us, pinagpala po tayo. Bakit? Kasi niligtas tayo ng Panginoon. And si Maria, may binigay lang talaga sa kanya na kumbaga, napakadakila talaga na biruin mo, ikaw ang magdadala
'di ba? Sa anak ng Diyos. And that is really grace, 'di ba? That is grace kasi you are unworthy. Sino ka ba? 'Di ba? So yun po, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga sa iyong sinapupunan. So, 2 beses po ginamit dito yung salitang pinagpala. Okay, 2 beses po dito. Now, sa konteksto po nito, kasi parehong ginamit yung salitang pinagpala eh. No? So, makikita po natin dito na ang word pala na pinagpala, kasi kung makikita niya, si Maria, ginamit ng Panginoon upang gawin ang kanyang kalooban. Di ba? Upang mangyari kung ano man ang naiplano na ng Panginoon. And even Jesus Christ, sino ba yung bunga ng sinapupunan? That is Jesus Christ. Di ba? Ano po yung work ni Jesus Christ? Yung second persona ng triune God. Di ba? Anong work niya? Is sa pamamagitan niya, gagawin yung pagliligtas. So, ibig sabihin pala din, one of the thing na matutunan natin kapag sinabing pinagpala ka is that God is using you. Di ba? Kumbaga, ginagawa ng Panginoon ng kanyang kalooban sa pamamagitan natin. So we are blessed also. Tayo po'y pinagpala. Why? Kasi nga, bukas, sa Sunday, yung topic natin is yung tamang misyon in which tayo po ay ginagamit ng Panginoon. So, you see, tayo po'y pinagpala din. And it's such a great blessing. So, kung tayo po, kung magsasalita po tayo ng blessing, sana hindi na po yung pag merong ayuda, hindi na po yung pag merong nagbigay sa'yo ng pera, hindi na po yung pag nakagraduate ka, hindi na po yung dahil malaki scores mo. Kumbaga, alam niyo yan, yung blessing, yung pagpapala na isipin natin is yung pagpapala na related siya sa walang hanggan. Hindi na po yung mga bagay dito sa mundo. Kasi alam niyo po anong tawag doon? Common grace lang po yun. Common grace. Ibig sabihin, kahit po yung mga hindi mananampalataya, nakakatanggap po nun. Di ba? Di ba? Yung mga hindi mananampalataya, yumayaman din. Yung hindi mga mananampalataya, gumagraduate din. Yung hindi mga mananampalataya, nakakapagtrabaho na maayos. Di ba? That's common grace. Pero yung pagpapala na sobra, yung pagpapala talaga, yung saving grace po. Yung saving grace po ang ikinakagalak natin. Yun po ang pagpapala, na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Okay? So, may dadagdag po ba sa verse 42? Okay? Alright, kung wala po, verse 43. Ba't nangyari ito sa akin? Sabi ni Elizabeth, na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon. Okay, sige po, kayo naman. Ano pong exegesis sa verse 43? Anyone? 43. Ba't nangyari to sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ano po yung pinapakita ng salita ng Panginoon sa atin? Excuse me. Sino next? Gina. Okay. Isa po ba sa makikita natin dito is yung confirmation, Confirmation. Anong confirmation? Na yung bata na nasa sinapupunan ni Maria ay ang Panginoon. It's a confirmation. 'Di ba? Ano sabi niya? Dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. 'Di ba? It's a confirmation. Ito ay pagpapakita na yung batang nasa sinapupunan ni Maria ay ang Panginoon. 'Di ba? So, again, ito po ay nasabi ni Elizabeth
dahil po sa paghahayag at pagliliwanag ng Espiritu Santo sa kanya. Kasi nga po, siya po ay napuno ng Espiritu Santo. Kaya ngayon ko lang po natandaan din, wala pong makakapagsalita na si Jesus ay ang Panginoon maliban sa Espiritu Santo. Alam niyo po yung verse na yon. Sinend yun ni Kuya eh. No one. Teka lang pa, maganda na mabasa natin yun. 1 Corinthians 12:3. Tingnan po natin. 1 Corinthians 12:3. Sabi po, no? Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. Hindi yan masasabi ng Espiritu Santo. At walang makakapagsabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, sino lang ang makakapagsabi na si Jesus ay ang Panginoon? Ang Espiritu Santo. At kung sino man ang napuno ng Espiritu Santo, sila ay makakapagsabi na si Jesus ay ang Panginoon. Kaya nga, di ba, dati no, sa sinishare natin na gospel, core leaders, di ba, nagsishare tayo ng gospel, di ba, sinasabi natin, paano ko ba matatanggap yung kaligtasan? Di ba? Paano ko ba matatanggap? Ito yung sinasabi natin sa kanila. And actually, ito yung ginagamit ng marami. Sabi dito sa Romans 10:9-10, sapagkat kung ihahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at sa sampalataya sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. And verse 10, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't ituturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig nagpapahayag kaya't nagliligtas. Now, paano po ginagamit ng mga evangelicals itong Romans 10:9-10? Sinasabi nila kapag nagsishare sila ng gospel, ikaw gusto mo bang tanggapin ang Panginoong Jesus? Sasabihin naman ng tao, opo, kasi nahihiya siya. Opo. So, Romans 10:9-10, ito lang gagawin mo, ihayag mo na si Jesus ay Panginoon. Di ba? Pero anong sinabi sa 1 Corinthians 12:3? Walang makakapagsabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa Espiritu Santo. So kung i-connect mo tong dalawang verse na to, ibig sabihin po pala, ang tao na makakapagsabi na si Jesus ay Panginoon ay yun lamang mga binuhay ng Espiritu Santo. Yung born again. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, mauuna ang pagbubuhay sa atin muli bago ang ating pagko-confess. Naintindihan nyo? Mga kapatid, nagigets nyo po yun? Di ba? So, meron po munang mangyayari na supernatural sa buhay natin na tayo bubuhayin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At pagkatapos noon, kapag narinig na natin ang Ebanghelyo sa human perspective, kapag may nag-share na sa atin ng gospel, doon na tayo makakapaghayag talaga na si Jesus ay Panginoon. At hindi lamang ito paghahayag na sa bibig lamang, but ito ay paghahayag na totoo sa puso at buhay natin. Kasi siya talaga ang magiging hari at Panginoon ng ating mga buhay. Diba? Kaya nabasa ko kasi recently, pinag-aaralan ko po yung salitang repentance. Kaya po nung nakaraan, nung kahapon pala, grabe yung pagdikdik ko po sa inyo, no? Sa salitang repentance. Why? Kasi repentance is a radical change. Ano po yung radical? Sino po dito nakakalam ng salitang radical? Radical ibig sabihin, agad-agad. Agad-agad. So mali po pala yung sinasabi natin dati na, hinay-hinay lang, magbabago talaga ako. Hinay-hinay lang. Kaya 'di ba, kasi nungalingan pala yung mga ganun. Kaya 'di ba, tayo ilang taon na sinasabi na tayo po ay nananampalataya pero wala pong nangyayari sa buhay natin. Why? Kasi mali po ang tinuturo sa atin. Okay lang yan, Brad. Hinay-hinay lang, magbabago ka din. No, but repentance is a radical change sa estado ng isang tao. It's a radical change, mga kapatid. You will be changed abruptly. Once God save you, once God nung naihayag na sa iyo ang magandang balita, you will be changed. You will repent abruptly, agad-agad, magbabago ka.
Kaya po pala, di ba, kung babasahin po natin sa 4 gospel books, nung tinawag ng Panginoong Hesus yung mga alagad, anong nangyari sa kanila? Agad-agad, iniwan nila ang lahat. Agad-agad. Why? Kasi that is repentance. That is the true repentance. Di ba? And it will be true even to us. Kahit po sa atin, magiging totoo yun. Kasi yun ang kapangyarihan ng Panginoon, ng Ebanghelyo, na ang kapangyarihan ng Panginoon na nagliligtas. Di ba? Mga kapatid, no? Alam nyo, kung kayo ay niligtas ng Panginoon, ito ay magiging totoo sa buhay natin. It will be true. Hindi po yan mapepeke. It will be true. Kaya once you are saved, you are always saved. Why? Kasi totoo ang kapangyarihan ng Panginoon. Buhay ka, ligtas ka, you will be sanctified, you will be holy. Kasi ang Panginoon ang gumagawa nun, ang kapangyarihan ng Panginoon ang gumagawa nun. So wag mo sasabihin sa sarili mo na hindi ko talaga, ang hirap talaga. Hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap. Diba, totoo po talaga ang salita ng Panginoon. In 1 John 5, my commandments are not burdensome. Hindi po mabigat ang pagsunod, hindi mabigat ang pagtalikod sa kasalanan, hindi mabigat ang pag-surrender sa mga bagay na dati nating minamahal. Bakit? Kasi hindi lakas mo ang gagamitin mo eh. 'Di ba? But it is the power of the Holy Spirit. And Holy Spirit is God. Tapos magiging imposible yung pagbabago, yung paglakad ng matuwid, paglakad na, 'di ba? So, verse 44. Sapagkat, bakit siya natuwa? Bakit siya napasigaw? Sapagkat nang ang tinig ng iyong pagbati ay aking nadinig. Sabi ni Elizabeth, nung narinig ko yung boses mo, Maria, gumalaw. Tandaan niyo po yan, gumalaw. Anyway, kidding aside. Yung mga mahilig sa social media, alam niyo yan, yung gumalaw. Anyway, gumalaw. Sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. No? Again, ito po ang pagpapakita. Again, ito yung sumasalamin na itong batang nasa sinapupunan ni Mary, yun ang propeta ng kataas-taasan. Yun yung magtuturo, ito ang tagapagligtas. Why? Kasi na-share ko na to eh. Kasi sabi doon sa same chapter, sabi ng anghel na si Gabriel, ang bata na ito ay pupuspusin ng banal na espiritu kahit na nasa sinapupunan mo pa. 'Di ba? And take note, kapatid, sabi ni Gabriel, sabi ni Gabsky, sabi ng anghel, okay? Yung bata diyan sa sinapupunan mo, Elizabeth, si Zachariah pa lang kinausap na, no? Yan ay mapupuno ng espiritu kahit na sinapupunan pa man. Tapos kanina nabasa natin na si Elizabeth ay napuno ng Espiritu Santo. At ano nangyari kay Elizabeth? Ano nangyari kay Elizabeth nung napuno siya ng Espiritu Santo? Tinuro ni Elizabeth, naghayag siya. Yan ang Panginoon, yung nasa sinapupunan mo, di ba? It's the same work na gagawin po ni John the Baptist nung bata na nasa sinapupunan pa. Siya ang magtuturo. This is the Messiah. This is the Savior. This is God. Kaya, dito sa 44, sabi niya, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Why? Bakit? Kasi puspos na ng Espiritu Santo si John the Baptist nung nasa sinapupunan pa man. Inihahayag niya na, ito na yung hari. Ito na yung tagapagligtas. Grabe, kahit baby pa lang, no? Hindi pa nga baby talaga eh. I mean, nasa sinapupunan pa lang, di ba? Sobra na ang tuwa. Sobra na ang tuwa. Alam niyo kapatid, totoo talaga, no? Kapag naunawaan natin ng husto kung gaano kalawak, gaano kalalim, no?
gaano ka lapad, gaano kataas ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka na maghahanap ng tuwa pa sa mundo. Alam niyo bakit tayo nagkakasala? Bakit tayo nagda-dive sa kasalanan? Kasi one of the reason, hindi natin naintindihan yung ligaya at tuwa at lalim na nanggagaling sa lalim ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naghahanap pa tayo ng ibang pag-ibig. Naghahanap pa tayo ng ibang ligaya. Diba? Pero once ang tao naintindihan niya yung pag-ibig ng Diyos, wala na. Walang makakapantay, no? Kaya ang tanging nasa puso at isipan mo is to give thanks to the Lord. Pasalamatan siya. Yun na lang talaga. Yun lang talaga. Kaya araw-araw na lumipas, isipin mo, Lord, how can I glorify your name? Diba? How can I please you, Lord? Hindi para maligtas, but bunga ng ligaya na nasa puso niya, na nagdudulot ng pasasalamat sa Panginoon. Diba? And in verse 45, mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. So ano pong mana natin dito? Mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. Well, iko-correct ko lang po kung nung nabasa nyo po ito at naisip nyo, grabe talaga kapag ikaw naniwala ka talaga kay Lord, or galing talaga kapag sumunod ka talaga kay Lord, or galing talaga kapag nag-ano ka kay Lord. Kapag ganyan po ang ating naisip dito, iko-correct ko po kayo. Hindi po yun. Mali po yun. Bakit? Kasi the credit belongs to you. Okay? Yung credit, nasa sayo. Kapag ang inisip mo dito sa verse, grabe talaga si Maria, no? Sumampalataya talaga siya. Galing ni Maria talaga. No? And baka yun din po maisip natin. Hindi po. Ang verse 45 po is, ang sinasabi po nito, mapalad ang babaeng sumasampalataya. Bakit siya mapalad? Dahil ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay niya. Kaya siya mapalad. Hindi dahil naniwala siya na matutupad yun, na para bang grabe si Maria, kaya mo talaga maniwala sa ganun? No? Hindi, but tinawag po siyang mapalad. Why? Kasi ang biyaya ng pag-unawa at ang biyaya ng pagtitiwala ay nanggagaling sa Panginoon. Why? Philippians 2:13. Tingnan po natin. Philippians 2:13. Sabi po dito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Bakit nagawa yun ni Maria? Dahil ang Diyos ang gumagawa sa buhay niya. Kaya siya tinawag na mapalad. Kasi po, di ba, ang kasinungalingan at pagbaluktod ng demonyo, pagbaluktod ni Satanas sa mga salita ng Panginoon, ano, kapag nababasa mo yon, mapalad ang mga nananampalataya, anong isipin mo? Ay, dapat talaga maniwala ako. Di ba? Self ba, no? Dapat talaga sumunod ako para i-bless ako. Di ba? Tinan niyo po yung mga turo sa mga born again Christian churches. Ano mga turo? Kung gusto niyo ma-bless, magsimba kayo every Sunday. Kung gusto niyo ma-bless, gumawa kayo ng mabuti. Kung gusto niyo ma-bless. Di ba? Di ba? Blessing is nanggagaling sa pagsunod ng tao o sa paggawa ng mabuti ng isang tao. Mali po yun. But ano po ang tama? Mapalad ang isang tao dahil ang Diyos
ang gumawa at kumilos sa buhay niya. Kaya tayo po ay natatawag na mapalad kasi ang Diyos ang kumilos sa buhay natin. Hindi po dahil may ginawa tayo, hindi dahil may kagustuhan tayong mag-aral ng salita niya. No. Alam niyo kapatid, kung kayo man po ay nag-aaral ng kanyang salita, mapalad kayo. Hindi dahil nag-aaral kayo ng salita. Bagkus mapalad kayo dahil binigyan kayo ng bagong puso ng Panginoon upang maging sabik at sobrang ihilig yung mga puso ninyo sa kanyang salita. So we are blessed. We are blessed. Kasi God worked in our lives by His grace and by His mercy. Diba? Diba? Sobra, ewan ko ba? Kaya lang, no? So, sobrang natutuwa po ako na inihayag to ng Panginoon sa atin. No? Obedience is just the output ng sobrang tuwa na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya hindi po mahirap ang sumunod sa Panginoon. Hindi mahirap. It's not burdensome, but kaligayahan po ang sumunod sa Panginoon. Kaligayahan po ang iwan ang mga kasalanan. Kaligayahan po ang talikuran, yung mga bagay na kamunduhan. Kaligayahan yun sa atin. Hindi yan yung, di ba, dati kasi itong pakiramdam ko ay, give up ko na siya. Ano ba yan? Hindi na ako mag-i-enjoy. Ano ba yan? Boring na, wala na akong ka-chat. Ano ba yan? Boring na, wala na akong ka-date. Boring na, wala. Yun po kasi naging weakness ko talaga eh. No? Pero hindi pala, it's not boring, but it's a joy to leave everything behind for the glory of God. Kasi God saved us. Diba kapatid? Okay? So may madadagdag po ba kayo? Si Tita Bing pala nanonood, nag-like si Tita Bing. Hi Tita Bing! Balikan ko lang po dito sa Ay, bawal na po. Close na po. Lang po sa 23 ay sa 43 po, sabi po dito, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Grabe po yung parang pagpapakumbaba talaga po ni Elizabeth. Kagaya din po yung nung si tawag dito, si Juan the Baptist at saka si Jesus Christ. Di po ba nung nagpapa sa kanya ng tubig si Jesus, sabi niya na hindi po dapat ako ang mag-ano sa iyo, dapat ikaw po. Di po ba? Ganun po yung pagkakaano ko dito kay Elizabeth at saka kay Mary, saka kay Juan the Baptist at saka kay Jesus Christ. Yung pagpapakababa nilang parehas. Amen. Okay, thank you po tita na nabanggit mo 'yon. Galing no, Tagalog English, Juan the Baptist. In English mo na diretso tita, John the Baptist. Anyway, kidding aside, bakit nangyari to sa akin? It's a statement. Ito, no, ayan, buti na nadagdag 'yon. Ganito po talaga ang tunay na pinahayagan. Ang makikita mo, wala kang halaga. 'Di ba? Bakit 'to nangyari sa akin? Sino ba ako? Hindi yung normal na nangyayari ngayon sa mga tao na bulag is anong isipin nila? Yun talaga kasi ang galing talaga kasi sumunod ako kaya ganito ako, no? No? Pero hindi, ito ang reaction. Bakit nangyari 'to sa akin? Sino ba ako, Lord? 'Di ba? Ako'y makasalanan. Marami pong instances. Ayun din, yung nabanggit po ni Tita Susan, si John the Baptist. Sabi ni John the Baptist kay Jesus Christ, hindi ako dapat ang magbautismo sa iyo. So you see, kahit na alam niya na siya ang yun yung task niya, pero still, sabi niya, Lord, I am unworthy of this. Ikaw dapat ang mag-ano sa akin. Sino ba naman ako? 'Di ba? Yun po talaga ang puso ng tunay na binuhay. Na kaya nga sabi po talaga ng marami nating mga preachers no na faithful men. Sila po ay faithful dahil hindi po sa kanilang grabe na pag-aaral, but they are faithful, but kasi again, sila lang po ay binihiyaan lang din ng Panginoon katulad natin. Yan sila Paul Washer, sila John MacArthur,
Alistair Begg, R.C. Sproul, yung mga nakikita natin na sa panahon natin, no? Alam nyo nang sinasabi nila, ang isang tao, the more na nakikilala nila ang Panginoon, the more na nakikita nila kung gaano kagrabe ang kasalanan nila. Yun ang mata. Yun ang pagkakaintindi ng tunay na binuhay. The more you see and know God, the more you see the glory of God, the more you see how depraved you are. Gaano ka dumi, gaano ka, di ba? And yun din po ang pinakita dito. Bakit nangyari ito sa akin? Di ba? So you see, wala po talaga tayong maipagmamalaki, wala tayong maharap sa Panginoon. Di ba? Wala po talaga. That's the gospel. So, Soli Deo Gloria. All glory belongs to God alone. Tita Susan, sige, may dagdag ka pa. And mayroon lang din ako na dito napansin sa verse 45 na mapalad ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Kasi ang dito yung parang naniwala talaga siya na mangyayari to. Kasi dito sa verse 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi pagkat umalis na. Opo, iyong sinabi. Yung parang lang po dito na ko lang na di po ba yung naniwala siya na matutupad yung ng Panginoon sa kanya. Yung kumbaga anong tawag doon? Iba yung ibig kong sabihin na pananampalataya natin sa Panginoon at pananampalataya na matutupad yung sinabi ng anghel na mangyayari yun yung ng Panginoon sa kanya. Okay. Yung ba, ibig kong sabihin, yung Ano naman, John? hindi po, yung po ba, yung paniniwala ni Maria na naniwala siya na yung sinabi ng anghel sa kanya na siya ay magdadala ng isang tagapagligtas na yun yung tawag doon? Hindi ko ma-explain na maayos yung pinaniniwalaan niya agad na mangyayari yun na magdadala siya ng tagapagligtas natin. Ulit-ulit. Yun yung na parang hindi siya nagdalawang isip na mangyayari yon na magdadala siya ng tagapagligtas. Iba yung iba yung pananampalataya ng inano mo kanina, yung diniscuss mo kanina, yung pinaliwanag mo kanina, at saka yung paniniwala ni Mary na mangyayari yon, kaya siya nagtiwala siya na mangyayari yon na magdadala siya ng anak ng Diyos. Okay po. So makikita natin dito sa verse 45, yung patunay na siya'y naniwala talaga. 'Di ba kasi verse 38 binanggit ni Tita Susan kanina sa verse 38, 'di ba? Sabi ni Mary, mangyari nawa. And dito verse 45 confirmed na naniwala talaga siya. 'Di ba? Hindi yung paniniwala na bibig lang, hindi yung paniniwala na may masabi lang, but paniniwala talaga na tunay ang nangyari dito. 'Di ba? So, confirmation. Kaya nga again, ito maganda rin yung pinapa-aral ko dito sa mga core team leaders, 'di ba? Kung mapapansin nyo, maalala nyo, yung faith ba na hindi galing sa tao, but yung faith na galing sa Diyos. It's really different. 'Di ba? Kaya nga kung makikita nyo po sa status ko, hindi po burger, hindi po french fries yung status ko. But yung status ko po is, 'di ba? Kung ang kaligtasan is yung faith mo, if salvation comes from your faith, it can never save. But ang kaligtasan na sa pamamagitan ng pananampalataya na mula sa Diyos, yun ang makakapagligtas. Binigyan ko ng example ni Jamie kanina. Di ba? For example, yung maluluto na yung french fries. You have faith na maluluto yung french fries. Di ba, Ara Joyce? Di ba? Maluluto yun. Pero that's yung pananampalataya, galing yun sa tao. Pwede yun magbago eh.
pero ang faith na nanggagaling sa Diyos. Kaya ngayon, mas nabibigyan po ng linaw na ang pananampalatayan na makakapagligtas ay galing sa Diyos at hindi galing sa atin. Kasi we also have faith eh. May faith din tayo. May faith din tayo. Kaya lang, hindi yan makakapagligtas. Faith that can save is a faith that comes from God. And ano yung faith na saving faith? Repentant faith. And ano yung dad? Sa 2 Corinthians 7, godly sorrow results repentance. You see? Yeah, di ba? Napag-aralan natin dad kanina. Lahat yun. Galing sa Panginoon. Yun ang mga kapagligtas. Okay? So, thank you, no? At natapos na natin yung session natin about sa pagbisita ni Mary kay Elizabeth. So, next week, magpapatuloy tayo sa kanta, sa awit naman ni Mary. So, pag-aralan nyo po, verse 46 hanggang 56. Awit ni Mary po. Okay? So, bukas po, 7 p.m., meron po tayong NPHP. Tayo po mag-gather together. Let's pray together as church, no? At ayun po, patuloy po natin palakasin ang bawat isa sa pamagitan ng pananalangin para sa bawat isa. At kung may nakikita po kayo na i-correct po natin ang ating kapatid. Again, by family, una, no? Mendez family, Rodriguez family, Andit family, sila Tita Beng, no? And then sa iba pa nating nakakasama, yung pagtatama talaga. Remind each one. No, kapag nakikita mo yung kapatid mo, sobrang cellphone na, huy, pwede naka-cellphone ka, mag-aral ka ng salita. Hindi yung sasabayan mo yung kapatid mo, nagpupuyat si kapatid mo sa cellphone, magpupuyat ka din. Alam mo yan, mag-ano kayo, itama nyo yung bawat isa, encourage yung bawat isa. Sabi mo, ate, kuya, di ba, hindi dapat ganito ang ating ginagawa? Mag-aral tayo. Di ba nga, kasi di ba kayo nakakita sa anong ginagawa ng mga kasama nyo eh. Kaya po ngayon, napapaisip na po talaga ako, gusto kong ibalik yung Bible study each family. Gusto ko na rin po magkaroon ng Bible study na separate yung babae at lalaki. Gusto ko na rin po, by the way, Tita Susan, pakisama po sila dyan, no? Bukas at sa Sunday, kakausapin ko din sila dyan. I-BBS ko na po si Jan din, tsaka si sino to? Si Dexter. Isisimulan ko na rin po sila i-guide, yung mga lalaki natin. And then, ayun, ngayon po, iniisip ko po paano po maayos lahat para ma-accommodate lahat, na maturuan na at the young age, and then matulungan po ang bawat isa. So, parents, help me. Tulungan nyo po ako, mga kapatid. And core team, tulungan nyo din ako. No? Wag na kayong, iwanan nyo na yung mga nonsense at walang kabuluhan ng mga bagay na binibigyan nyo ng oras. Hindi yan ang paghahanda. Hindi po yan ang paghahanda. So, core team, if kailangan ko maging stricto, gagawin ko yon para lang may tama kayo at may ayos na natin lahat. No? Hindi na tayo yung dati na pa-banjing na lang. Okay? No? So, mga nanay at tatay din, umayos din po kayo. No? Maging magulang kayo. Sorry pa, pero maging magulang kayo. No? Ang tunay na magulang is dinadala ang kanilang mga anak sa presensya ng Panginoon. Tinuturuan ang kanilang mga anak sa kung anong salita ng Panginoon. Yan ang tunay na magulang. Okay? So, magtulungan po tayo. And ito ay magagawa lahat kasi ito po ay gagawin ng Panginoon. Okay? Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay nga na makapangyarihan ka, O Diyos, at walang imposible sa iyo. At ang pagliligtas ay tunay nga din sa buhay ng bawat isa. Hindi lang sa pagkakalinis namin mula sa kabayaran sa kasalanan, but pati ang paghahari ng kasalanan ay niligtas mo na rin kami doon, kung kaya't kami ngayon ay alagad na at alipin na ng katuwiran. At ang bawat isa ay mamumuhay na sumusunod sa iyong kalooban, punong-puno ng kasabikan at kagalakan na sundin ang iyong kalooban. At kailanman hindi na ito pabigat sa amin, Panginoon. Bagkus ito'y bagay na ligaya namin na pagsilbihan ka, paglingkuran ka. Salamat, Panginoon, sa pagtatama at pagbibigay ng tamang katuruan at sa banal na Espiritu na siyang patuloy na nagtuturo sa amin. Salamat sa pagpapalakas, pagtatama at pagtitibay at pagpapalago. Ikaw lamang, O Lord, ang mabigyan ng papuri at kaluwalhatian. At salamat sa iyong anak na si Jesu Kristo na siyang
nananalangin sa amin patuloy sa kanyang ministeryo dyan, sa kanyang sa langit, na siyang patuloy na nagliligtas at patuloy na nagbibigay ng gabay at salamat sa kaligtasan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po sa lahat at sa online. Tita Beng, Abril, kung nanonood kayo, goodbye. Thank you.